Binabantayang aktibo sa malayong silangan ng bansa ay isang mas malakas na bagyo na ito na magiging West Pacific Basin Tropical Cyclone. Pero hindi nakikitaan na banta pa rin ito sa bansa. Gaya ng inaasahan, Southwest Monsoon dahan-dahan na ulit dumidistansya sa kanlurang bahagi ng bansa, although makakaranas pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa ilang bahagi sa kanluran ng Luzon. Kabilang na rin ang bahagi ng silangan ng bansa, kasama na ang Bicol Region at Eastern Visayas at Mindanao dahil na rin sa remnant na surface trough na namamataan sa silangan dagat Pasipiko natin. Mindanao, asahan din ang moderate and some heavy rain showers sa most of Caraga area, Northern Mindanao at Surigao Region. Nalalabi ng bansa kabilang na ang Southern Mindanao at western part ng Visayas, asahan pa rin ang ilang manipis na southwest monsoon trough na magpapaulan at magdudulot ng mga kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorms. At magnitude 5, yumanig sa Bagaga, Davao Oriental. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, July 28, 2026. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 11:08 na o alas 11:09 na ng umaga. Na unti-unti nararamdaman na natin ang unti-unting hot humid na naman sa Metro Manila at ilang bahagi ng kaluran ng bansa. Although sa silangang parte ay dahil mayroong namumuong tropical wave, ay nagkakaroon sila ngayon ng mas maulap na yung papawirin at may mga pagkulog at pagkilat na ngayon umiiral. At makikita natin dito sa ating Doppler radar imagery. Yan, i-zoom in natin yung Doppler radar imagery. Yan, makikita natin sa silangang bahagi nga po kabilang ng southeastern Luzon ay makikita natin na may mga water vapor na mataas po ang threshold, at least mga umaabot pa ng 20 to 30 mm to 45 mm ang total rainfall. Yan. So makikita na po natin yung most of water vapor na nakikita natin sa bahagi po ng Bicol Region. Yan, kasama na sa bandang Bicol Region at dyan sa most of northern part ng Camarines Norte. Ilang parte dito ay nagkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon. Ayan, oh. So nasasaga po ng Doppler radar imagery. Maging din sa may bandang Visayas, may mga ilang water vapor din. So nangangulugan na may mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon ang kasalukuyang umiiral sa silangan ng bansa. Pero sa kanluran, mapapansin natin walang masyadong water vapor at reflectivity ang nasasagap ng ating Doppler radar imagery na ating ginagamit dito. Yan. So far, wala naman po. Yan, wala tayong nakikitaan dito. Usually eastern part lang ng Luzon at bandang southeastern Luzon po. So dahil po dyan ay may mga pagkulog at pagkilat tayo, double check natin yung latest na lightning strikes. Meron tayong 18 lightning strike inner as of 11:06 AM ang huling data. Mapapansin natin ay patuloy ang nagkakaroon ngayon ng pagkulog at pagkidlat dyan sa paligid po sa baybayin ng Camarines Norte. Pagitan po yan ng Polillo Island. So ingat po sa mga pagbaha o bigla ang pagbaha. Just in case tuloy-tuloy po ang downpour ng inyong mga pag-ulan dyan. Asahan din silang bagay ng Eastern Visayas at Mindanao. Ayan, oh. Merong tropical wave na umiiral dyan kaya nagkakaroon tayo ng mga maulan na panahon at maulap kasabay ang pagkulog at pagkilat. So hindi rin ligtas ang Metro Manila mamayang hapon po. Usually mga bandang hapon tayo makakaranas pa rin ng localized thunderstorm. So malayo naman sa amin, so far 171 km ang pinakamalayo sa amin. But probably dito yan sa may bandang Camarines Norte ang distansya nito na nadetect ng ating lightning detection system. Kaya nakataas ang thunderstorm advisory care of Pag-asa as of 10:35 AM. Apektado ang Capiz, Antique, so most of Visayas area ito kasama na ang Aniin na yan, Negros Region, mula Calatrava hanggang Salvador Benedicto daw hanggang Hinobaan. Yan, Hinobaan. Sa Cebu naman ang Compostela, Liloan, Consolacion hanggang Lapu-Lapu na yan at Pilar.
Samar area naman ang Santa Rita at Villarreal, Leyte ang Bato hanggang Hindang, hanggang Southern Leyte naman mula Buntog, Sugod hanggang dire-diretso na yan hanggang San Juan na po yan. Within 1 to 2 hours pong effectivity niyan, magdala ng payong, ingat na lamang kung sakali sa biglaang downpour ng ulan ha. Pag tumagal yan ng more than siguro 30 minutes to 1 hour, ingat na lamang sa flash floods just in case. So expected din ng ilang areas ng Guimara sa San Lorenzo, Negros Oriental, Occidental, yan. Kasama ng ilang most of Cebu area pa rin sa Bantayan at Madrinhelos, Santa Fe, yan, at Biliran. Sakop yan ng Bohol. At most areas ng Leyte kasama ng Ormoc. So ingat po. Usually bandang Visayas ang inuulan ngayon, lalo na sa silangang bahagi nito. So sa ating forecast and storm prediction, nakataas pa rin ang tsansa na pag-ulan natin ngayong Martes dito sa Metro Manila ayon sa aking forecast and storm prediction sa aking weather monitoring system. Ayan, makikita po natin. Mayroong tayong tsansa na pag-ulan, at least 100% chance. May partially cloudy din ang iiral. So naka-severe tropical storm na agad itong si Dolphin. Yan. Dolphin po yung international name niya. Although napakalayo naman yan, pero magwe-West Pacific po kasi yan. Kaya na-detect na natin, and Westpac na po siya. So tinagurian na po itong isang active na tropical cyclone na talaga. Yan, pakanluran kasi ang kilos niyan. So didiscuss natin yan maya-maya tungkol dyan kay Dolphin mga puksa. Although hindi naman ito banta sa bansa. Kaya lang potentially ay binanggit na natin magiging isang super bagyo po ito. So lagay muna nating general weather mula sa ating current conditions. Overcast tayo, medyo windy, gloomy at partly cloudy ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. At least mayroong 22.4 km per hour tayo ngayon na medyo mabugsong hangin. Sa lawas sa pressure na naitala ng weather station kaninang eksakto 12 o'clock ng madaling araw, kaninang hating gabi ay mababa ang 24.7 degrees Celsius ang naitala sa amin. Pero kahapon, well, medyo maalinsangan na kami at 33.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng pahapon na at 12:37 p.m. Although pataas na rin ang aming heat index at 47 degrees Celsius. Pero gloomy pa rin tayo, so at least siguro bukas na tayo magpo-forecast for heat index. Na-expect natin yan, mababa lang naman yung ating heat index niyan. Pero sa gustong malaman pa rin yung heat index, pwede kayo pumunta sa Almanac at Almanac and Climate under heat index nationwide o init factor. Sa mga gusto pa rin malaman yung forecast o yung heat map na gusto nyo pong makita, yon. So sa mga gusto pa rin malaman yung forecast. Sa PA6 SIMS naman in past 24 hours, nangungunang Surigao region na may 33.8 degrees Celsius highest air temperature. Mukhang bumaba ngayon sa Tugigaraw. At sa lowest temperature sa Baguio ay 18 degrees Celsius. Mapapansin natin bahagyang tumataas po ang temperatura sa Baguio. At sa Iloilo naman, ang Legazpi ay nakatotal sila na 64 mm total rainfall. Samantalang sa amin sa Caloocan, kahapon ay nakatotal kami na 48.9 mm total rainfall. So katumbas yan in 7 days, 139.8 mm po ang total rainfall. So ang July total rainfall na namin ay 363 mm total rainfall, na ibig sabihin lamang yan ay nanatili pa rin below average kami na 658.4 mm para sa July average rainfall na dapat aabot ng 1,021.4 mm. Samantala sa atin namang outside humidity, meron tayong 76% at bumaba ito ng 1% since last hour. 1,008 hectopascals po tayo sa ating barometric reading and steady ito since last hour. So mukhang magkakaroon tayo ng localized thunderstorms na naman, kagaya kahapon na grabe po ang tarik ng mga pagkulog at pagkidlat. Kasalukuyang maximum high tide po tayo, gaya nating sinasabi, medyo mababa naman sa 1 meter ang taas ng alon natin. Well, para sigurado, double check natin using Almanac and Climate under tide section. Para double check natin mga folks. Sa ngayon mukhang hindi tinutopak ang ating webpage dahil medyo inaway natin yung ating web hosting services. Ayan.
So ngayon ay meron tayong 1.3 meters na taas ng ating sea level. So mataas po ang ating sea level ngayon, delikado sa mga papalaot lalo na sa silangang bahagi ng Eastern Visayas o Southeastern Luzon at Eastern Mindanao po. Delikado po ngayon ang pag-alon dyan. Probably aabot yan ng more than 1 meters ang taas ng alon natin. So sa mga papalaot ngayong araw ay kumari ay wag tayong gumamit siguro muna ng masyadong maliliit na bangka. Gumamit tayo ng medyo malaki-laki. At sa mga tatawid ng Roro dyan, patawid ng bandang Alin hanggang dyan sa may bandang Bicol Region, ay asahan natin na medyo maalon po, medyo nakakahilo na alon. Galaw ng karagatan po dyan mga folks. So yan po, 1.3 meters daw ang taas ng ating sea level. So delikado po mga folks. So balik tayo dito sa ating dashboard para sa ating iba pang balita. Meron tayong moderate na air quality, na 53 moderate air quality tayo. So hindi magandang ating air quality ngayon. Malamang ay thermal inversion na nagaganap pagmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Yan, matinding sikat ng araw natin. So medyo tumataas ang ating hot humid na panahon. At sa atin namang almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:38 AM at lulubog po ito mamayang 6:26 PM. At sa ating moonrise and moonset, well, almost full moon na po tayo na may 98% illuminated. Hindi pa ito nagmo-moonrise dahil mamaya pa po, mga hapon, 5:33 PM pa po ito mag-moonrise. At magmumunset ito kinabukasan na ng madaling araw at 5:01 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Merkules. Asahan natin na partly cloudy ang ating maghapon na may localized thunderstorms. Very obvious po, lalo na dito sa Metro Manila. Magdala po ng payong ha. 100% chance po ang pag-ulan ngayong araw. Ganon din bukas ng Merkules. At least 80 to 81% chance of rain na may mga localized thunderstorms din bandang hapon gabi o madaling araw pa rin kagaya kahapon at noong isang araw. So, highest and lowest temperature expected natin maglalaro between 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. Magiging maulap o magiging ganito pa rin ba ang panahon natin hanggang weekend? Base dito sa ating short-term weather forecast, yes, hanggang weekend po magiging maulan daw tayo at partially cloudy ang forecast na lalabas sa atin maghapon. So, mukhang magkakaroon tayo ng mas maulap na panahon, although lalayo nga po ng unti-unti itong ating habagat sa kanluran. Medyo didistansya siya ng konti. So, expected pa rin natin na magkakaroon tayo ng easterlies magkakaroon tayo ng maaring easterlies, yung pagbabalik ng easterlies at yung mainit at maalinsangan na naman na panahon. So, medyo ready po. Medyo ngayong araw, medyo dumidistansya pa lang unti-unti. Bukas, mas distansya na po yung ating habagat o southwest monsoon. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Activate natin yung heavy rain potential para makita natin yung mga areas na mataas ang heavy rain potential. So, unahin na muna natin ang katimugan ng bansa na kung saan maulan tayo ngayon. Mula dito sa Mindanao, sa eastern at northern Mindanao, mapapansin natin maulan ang ilang bahagi na Agusan del Norte. Kasama na po ang Dinagat Island at Siargao. Ingat po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa paligid po ng Caraga na kung saan patuloy ang pag-ulan sa Agusan del Sur at Agusan del Norte, Bislig, Hinatuan, hanggang sa may bandang Katiil at Baganga, na kung saan may paglindol dyan malapit kanina lang umaga. So ingat po ha sa mga pagguho ng lupa, kung saan ay nakakasalukuyan na may moderate and heavy rain showers po tayo dito sa paligid mo ng Surigao del Norte, pababa na yan ng Surigao del Sur. Maulap ngayon ang buong Northern Mindanao, hanggang dyan na yan sa bandang Camiguin, Misamis Oriental hanggang Cagayan de Oro na po yan. Asahan natin ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog at sa the rest ng Caraga area hanggang dito sa Davao de Oro. Asahan ang maulap na panahon at expected din ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms at all times. And the rest ng Davao region mula Davao del Norte hanggang Davao del Sur na po yan. Magiging maulap din at isolated rain ang pag-ulan din ang iiral sa buong Sarangani at most of General Santos at Sorsogon area. Kasama ang Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, Mapakidapawan Mayan o Takurong o sakop ng Coronadal at Davao del Sur sa Kapatagan. Mula naman sa bahagi naman ng Lanao region, mula Lanao del Sur, magiging maulap din ang panahon natin dyan. Asahan din isolated rain showers and local thunderstorms at all times. Hanggang dito na yan sa mema ng Oroqueta ng Misamis Occidental.
Magiging maulap din at maulan, isolated ito kadalasan ang iiral sa most of Zamboanga del Norte, kabilang na ang dapitan Dipolog, Jose Dalman hanggang dyan sa boundary ng tampisan ng Leon B. Postogo. Dito sa bahagi naman ng Zamboanga Sibugay, gloomy at maulap din ang panahon, pero at least dito medyo nagiging maaraw tayo ng bahagya at hot, humid na panahon. Pero anytime magiging gloomy na rin tayo dyan at asahan ang isolated rain showers and localized thunderstorms dahil meron pa ring manipis na southwest monsoon na medyo tumatawid dyan ha. Kabilang din ang buong Visayas area, well, nakataas nga po ang thunderstorm sa buong southern Leyte hanggang northern Leyte, kasama na ang Ormoc at Tacloban at patawid na yan ng Gian Eastern Samar at most of Eastern Samar region nakakaranas tayo ngayon ng moderate to heavy rain showers dyan. Especially dyan sa bahagi ng Borongan, pataas na yun ng oras hanggang Dolores. Expected din na magiging maulan ang panahon sa lawag northern part ng Samar hanggang diyan sa may bandang Las Navas o bandang Gandara. Magiging maulan din ang Biliran Island and the rest ng northern part ng Leyte, kasama na ang Ormoc nga po, Matag Obi hanggang Palongpon. Palompon, yan. Correct me nilang if I'm wrong. And the rest naman ng Central Visayas sa Cebu at Bohol, well, gloomy rin tayo. Expected din ang maulan na panahon, isolated po ito. Kasabay ang localized thunderstorms and localized thunderstorms sa Bohol area, well, especially dyan sa bahagi nga po, dito sa may bandang Ubay at San Miguel at Carlos P. Garcia. Magiging maulap at asahan din ng maulan sa bahagi nga po ng Mactan at Cebu at Bogo at most of Toledo ng Cebu area pa rin. Mula naman sa Negros region ay magiging maulan din o maulap ang Cadiz, kasama na ang Bacolod at Canlaon, at dito naman sa katimugang bahagi ng Kabangkalan pababa ng Sipalay o Dumaguete ay maulap, gloomy rin at expected din na isolated rain showers and localized thunderstorms. Ganon din ang iiral sa bahagi ng Panay Island, Iloilo at Guimaras. Magiging gloomy ang panahon ninyo, pero at least makakaranas tayo ng madalas na makulimlim na panahon. Isolated din ng mga localized thunderstorms o isolated rain showers at may mga ilang moderate and some heavy rain, clusterized heavy rain showers ang umiiral dito sa may bandang President o Capiz, sa paligid ng Capiz mula Carles hanggang Ahoy o San Rafael. The rest sa Southern Luzon mula Masbate, Romblon man yan o Marinduque, gloomy at maulan din ang panahon natin, kabilang na ang dito sa may bandang Masbate sa bandang Pio Corpus o Esperanza hanggang Palanas at Dimasalang. Ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa mga folks, and the rest ng Romblon, Burias Island man yan o most of Bicol region. Magiging gloomy at maulap ang panahon, may mga na umiiral nga po na heavy rain showers dito sa may bandang Camarines Norte, kabilang na ang Santa Elena, Kapalonga, Ragay, Sipokot. At patawid na yan ang bandang Quezon Province ng Calawag, Quezon, Lopez, San Narciso hanggang Katanawan. Magiging moderate and some heavy rain showers din tayo sa parte na yan ng Quezon Province, pagitan na yan ng Camarines Norte. Ingat sa pagbaha at huwag sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Gloomy at maulap din ang panahon sa buong Mimaropa area, bagamat nagiging moderate sa ilang bahagi ng Mindoro, pero hindi ligtas sa maulap at maulang panahon o isolated rain showers ang iiral sa Puerto Princesa sa Palawan hanggang Batarasa at most of Kalayaan Group of Islands. Magiging gloomy rin ang buong Culion Island, so expected din sa maghapon, asahan ng isolated rain showers. Sa ngayon, medyo maulap lang tayo ngayon. Umulan man, mostly light drizzle rains to moderate rains. So, maghanda na lamang ng payong anytime dahil sa maghapon, asahan pa rin ang maulan at makulog at makidlat. Kasama na ang Calabarzon area na magiging gloomy muna pero hot humid na panahon, kasama ang Metro Manila at hanggang dyan na yan sa Baliwag o San Jose de Montemulucan. Pero gaya nga po kahapon, alisto pa rin po tayo, expected pa rin ang localized thunderstorms at maaring magkaroon pa rin tayo ng intense o severe localized thunderstorms kagaya po kahapon ha. So mag-ingat pa rin, medyo maghanda-handa pa rin tayo despite na medyo hot humid tayo sa Metro Manila. The rest ng kanluran ng Northern Luzon sa Zambales hanggang dito sa mabandang Olongapo at Bataan, magiging gloomy rin po tayo dahil sa meron pa rin umiiral na southwest monsoon o trough ng southwest monsoon dyan. Kabilang na ang Alaminos, Pangasinan, yan, hanggang Dagupan po. Central Luzon sa Tarlac, magiging maulap din tayo pero at least ito umaaraw-araw dyan sa area na yan. Magkaroon man ng mga localized thunderstorms, very isolated po sa maghapon, ganon din sa kanluran ng extreme Northern Luzon mula Ilocos Norte,
pababa na yan ng Ilocos Sur, kasama ng La Union, Benguet, hanggang dyan na yan sa boundary ng Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya. Kantamtama naman sa ilang bahagi ng Cagayan region sa norte, kabilang na ang bahagi nga po ng Apari, hanggang dyan sa bandang Cervena, Claveria, hanggang Apari. Yan. At least medyo katamtaman tayo dyan. Ilang partly cloudy lamang ang iiral hanggang dito sa bahagi ng Apayao at Kalinga at boundary ng Tugigaraw. Partly cloud dito sa Musikaw din ang iiral. Magkaroon man ng pag-ulan nitong maghapon, especially bandang hapon, gabi o madaling araw. Expected din ang localized thunderstorms ha. So be ready pa rin po despite na isolated ang magiging pag-ulan sa inyo dyan sa nabanggit. So, very gloomy po ang buong Pilipinas. Magiging mas maulan lamang tayo sa most of Bicol region, Eastern Visayas, bandang eastern part ng Mindanao. Dahil may umiiral po tayo na tropical wave dito sa may bandang dagat Pasipiko natin, dito sa Eastern Pacific natin. Yan. Medyo mayroong tropical wave kasi na nabubuo dyan. Medyo bumababa ang atmospheric pressure dyan. So, kaya nagkakaroon tayo ng mga accumulated water vapor na may mga daladalang malawakang moderate and heavy rain shower. So, mag-iingat po tayo anytime. Magdala na lamang ng payong just in case. Yan, i-activate ito yung natural color para makita ninyo kung gaano karami yung significant water vapor. Ayan, sakop bandang Bicol region nga po, Eastern Visayas. Yan, umaabot ng ilang parte ng Cebu at Northern Mindanao at Eastern Mindanao. Yan po yung natural color which is identifying po na mataas ang water vapor po na may dalang mga ulan na may kasamang localized thunderstorm. So mag-iingat po sa mga papalaot ngayon dyan at maliligo dahil expected po ang mga localized thunderstorms which is kasalukuyan nga po nakikitaan natin dito sa may bandang Camarines Norte na pinakita ko sa inyo gamit ang ating lighting detection system. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Although hindi naman ito nakikitaan pa rin hanggang ngayon sa kasalukuyan na nagiging banta ito sa Pilipinas. Bagamat may mga forecast kasi na may malawak pa rin na cone of uncertainty na posible pa itong mag-touchdown dito sa dulong hilagang silangan ng Philippine Area of Responsibility. So napakaliit pa rin ang posibilidad na maaari itong makalapit dito sa silangang bahagi ng bansa natin. So tututukan natin ito. Kahit na sobrang layo pa talaga nito as of 8 o'clock AM ang kanyang center air pressure na ngayon na may international name na Dolphin. Well, self-explanatory na yun mga folks. Under severe tropical storm na po siya sa kanyang 1 minute average na ang kanyang center air pressure ay 988 hectopascals na may maximum sustained wind na 111 km per hour. Malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 144 km per hour. 10-minute average nito ay 98 km per hour. Under severe tropical storm pa rin yan. At bugsong pumapalo na ng 127 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 17 km per hour. Maliwanag lamang ng mga folks ay magiging Western Pacific Basin po ito. Tatawid dito sa Western Pacific. Ayan. Mukhang katatawid lang nito ngayong umaga. Ayan, So nasa Western Pacific na po siya. Kaya ang code name niya ay 12W na po, which is binanggit pa natin yan kahapon po. So yan po. At nasa paligid pa ito ng northern part ng Marshall Islands. So malayo pa. At malayo pa rin ito sa bandang Guam. Pero yung trajectory kasi ng bagyong ito ay halos pakanluran na maaring maapektuhan pa rin ang Northern Mariana Islands at Guam niyan. Sa mga gusto malaman pa ng layo niyan mula sa Pilipinas, ang magiging reference point siguro natin ang bandang Southeastern Luzon. Mula sa Southeastern Luzon, ang layo mula sa sentro ng bagyo ay nasa layong 5,204 o 5,205 km east ng Southeastern Luzon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So sobrang layo pa talaga nito at yung trajectory nga po nito, medyo magta-touchdown siya sa ating domain, yung tinatawag ni Pag-asa na Tropical Cyclone Advisory Domain, yung TCAT. So may nasa around na advisory na yan ni Pag-asa. Advisory lamang o information yon. Baka nasa TKI zone o Tropical Cyclone Information Domain. Ibig sabihin, information lang. Na ibig sabihin, tutukan lamang pero hindi mo na magtataas ng warning. Yan lamang ibig sabihin nun kay Pag-asa. So, minomonitor na rin ni Pag-asa yan. Sigurado tayo. Pero sa ngayon nga po mga folks, hindi nga po yan nakikitaan na banta ngayon sa Pilipinas dahil sa kanyang kondisyon na kikilos pahilagang kanluran po ito. Mula sa ating tropical cyclone track combination, makikita natin ay wala naman tayo nakikitaan dito na malapit sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So, kung titingnan natin sa ibang mga weather agencies, makikita natin
ay pahilagang kanluran po ang kilos ito. Ganon din pinapakita ng Japan Meteorological Agency, Google DeepMind AI at ng Joint Typhoon Weather Center. Wala po tayong forecast track yan Pag-asa dahil sobrang layo pa nga po nito at napaka-irrelevant pa para long range forecast yan Pag-asa sa ngayon. So sa ngayon, ang tatlong weather agencies muna ang aktibo sa monitoring. Ito po yung forecast track ni Japan Meteorological Agency. Yan. Kung titingnan niyo sa website ni JMA, ganyan din po makikita ninyo. Yan halos ginaya ko nga yung style ni JMA kasi may mga Hapones na sabi sa akin, gayahin ko raw yung halos na layout. Pero sabi ko, hindi pwedeng 100% gagayahin natin. Para naman meron tayong pagkakaiba o uniqueness. Yan. So, at least meron tayong pattern na halos ganun din at pareho naman kay Japan Meteorological Agency yung forecast track niyan dahil sa kanila din naman nanggagaling yung data niyan. Ayun Japanese pa nga yung sulat Kay JMA po kasi galing yung data na yan mga folks. So, pareho lang po yan. At ganyan din na makikita ninyo dyan. At ito nga po yung kasalukuyang position niya under severe tropical storm. Ito yung tropical cyclone forecast error. So, halos maliit lamang yung tropical cyclone forecast error niya. So, napakataas ang kanyang accuracy so far. At ito naman yung kanyang ensembles. Yan. So, medyo maliit lang yung kanyang cone of uncertainty. Pero, pagdapit sa may bandang malapit sa Northern Mariana Islands, medyo lumalawak na po yung cone of uncertainty niya. So, may pagkakataon na may maliit pa rin ang posibilidad nito na maaring dumikit ito sa pinakadulong hilagang silangan ng Philippine Area of Responsibility. Pero wag muna tayong mag-alala mga folks. Despite na tatama man yan sa boundary ng PAR natin, hindi pa rin ito significantly na magiging banta sa bansa. However, yung posibleng mahahatak sa habagat naman ito o southwest monsoon ang maaring magpa-influence dito sa kalurang bahagi ng bansa natin sa susunod o sa loob ng 204 o 174 hours. So tingnan natin, sobrang layo pa yan. Yan. Sa ngayon yan pa lamang po yung pinaka-trajectory track niya. Yan. So kung titingnan natin sa tropical cyclone track ng Joint Typhoon Weather Center, yung data feed nila, yan po yung forecast track niya. Yan, so malakas siya At yung upper right quadrant niya ang malakas. Moderate dito sa may bandang lower right quadrant. So wala pa namang itong tinatamaan na alingmang landmass so far. May mga island lang na medyo dadaanan ang bagyo. So, hindi masyado ganun ka-threaten. Siguro yung mga nasa isla na yan, medyo mag-evacuate na muna siguro sila dyan. Typically, mga volcanic island lang siguro yung mga yan. Yan. So, yan po yung pinaka-kasalukuyan niya. Ito po yung pinaka-floating satellite niya. Yan, nakikitaan na ito ng mata. So, anytime, itataas na nila ito sa Category 1 Typhoon. Yan, itataas na yan, matik, dahil napaka-organized, napaka-pulido na po yung sirkulasyon ni Dolphin. At ito na po yung pinaka-Dvorak. Ayan, napakataas na po yung kanyang central eye. Kitang-kita na po yung central eye niya. So, itataas na talaga yan sa Typhoon category. Malino na malino sa Dvorak image. Kitang-kita na po. So, nangingitim na po. Ito po yung pinaka-dark gray at central gray, which is yan po yung pinaka-storm eye ng bagyo. Ibig sabihin lamang yan ay probably tatawagin na nila yan sa typhoon category. At mula sa ating SpaghettiOs model charts, sa Tropical Cyclone Intensity Forecast para kay Dolphin o W ay aabot nga ito sa super typhoon within next 2 to 3 days. Yan. Ayan, malinaw naman po dito sa ating chart. Aabot yan sa super typhoon category 1. Category 3 super typhoon. Ayan. Category 3 super typhoon po yan in 3 days. Dito sa PIMO, yan, tawag ko dyan PIMO na lang para unique. Which is yan po yung mean track o mean forecast track na 183.9 km per hour, which is pasok na siya as super bagyo o super typhoon base sa category natin sa Pilipinas. So, yan po. In 3 days po yan ha. So, magsisibir tropical storm po siguro siya sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Yan. And then, in 3 days, yan na. 180, lagpas na siya ng 180 km per hour. Yan. So, yan po. Aabot na siya sa super bagyo na. Pag touchdown niya dito sa banda rito.
Yan, mga 180 to 185 kilometers per hour. So, within 3 days talaga siya magiging super bagyo. So, yan nga po, binanggit na natin yan kahapon sa ating forecast track. So, sa ngayon, wala itong banta sa bansa at napakalayo pa nito. So, wag muna tayo mag-alala mga folks. Huwag muna natin masyadong alalahanin yan. Pero babantayin at tututukan lang natin yan. Babantayin lang natin yung magiging galaw nitong si Dolphin dahil kikilos ito pahilagang kanluran. Ngayon, sa mga nagtatanong pa rin ay bakit ang lalayo na nabubuo yung mga bagyo? Well, balikan nyo po sa aking recent Facebook, YouTube at Facebook page. Sa Facebook, isa-search nyo lang dyan yung El Nino. Pimo Weather tapos El Nino. Yan. Doon ko po, makikita nyo po doon yung explanation ko at yung mga ibang follower natin na subaybayan yan at pinaliwanag natin. May video pa na kung bakit tuwing El Nino malalayo talaga. Malalayo ang distansya o malayong eastern zone na nabubuo ang bagyo. Pero sa mga hindi nakakaalam, bakit nga ba ganun kadalasan? Well, again nga po, isi-simplify lang natin. Kapag during El Nino kasi, yung galaw ng ating easterly trade wind, bumabagal ito. Kaya yung mainit na sea surface temperature dito ay umi-stack. Naiipon tuloy dyan. Then, dahan-dahan, umaatras ito pa Eastern Pacific. Yung easterly trade wind dito, humihina. Yung easterly trade wind, ETW, humihina siya kasi during El Nino. Kaya nangyayari, yung sea surface temperature na i-stack tuloy siya dito. Ang tendency dyan na iipon, tumataas ang temperatura dyan sa dagat. Ang tendency tuloy, yung mga bagyo, dito kadalasan tuloy nabubuo. And then, syempre, dahil malayo po yung trajectory niya, o malayo yung panggagalingan, kaya habang kumikilos ito pahilagang kanluran, mas malayo ang nagiging trajectory niya. And then, bago ito makalapit ng PAR or posibleng makapasok ng PAR, usually ganyan ang galaw ng bagyo. Kung titingnan nyo po, yung mga nakaraang bagyo natin, di ba? Pansin nyo, puro ganyan ang galaw ng bagyo, di ba? Lumilihis lang siya dito sa may bandang Nodul Luzon yan. Usually, ganyan lang nangyayari. So, ang nagiging problema lang talaga natin sa Pilipinas, during El Nino, yung enhance sa bagat. So, balikan niyo po yung mga explanation natin, yung mahabang explanation dyan. At least ngayon, nagbigay na ako ng pahapyaw muli sa mga nagtatanong kung bakit yung bagyo, kadalasan ng mga tropical cyclone na bubuo, ay malalayo. Well, pinaliwanag na natin yan at may video po tayo niyan. Paki-backtrack na lamang po yung ating report tungkol dyan. So, yan po ang ating so far. At ito po yung ensembles. At kung titingnan natin yung pinaka-DeepMind AI na ensemble track niya, kung maliit din ba yung kanyang cone of uncertainty? Yan. So, kung titingnan natin yung cone of uncertainty para kay Severe Tropical Storm Dolphin. Ayan o. Malawak pa yung kanyang cone of uncertainty. Kaya binabantayan talaga natin. Ayan o. Napakalawak pa ng uncertainty niya. Hanggang dyan o. So, posible pa pong, may maliit na posibilidad na baka dumikit siya dito sa may banang dulong hilaga ng PAR. Kaya babantayan natin itong maigi. Yan po yung forecast o ensemble forecast track ni Dolphin. I-dark mode natin sa gusto makita. In dark mode, ayan. And then malinaw po, magsusuper typhoon yan within 3 days. Ayan o. So magta-typhoon category siya siguro ngayong araw. Posibleng mag-typhoon category na siya ngayong araw. And then susuper typhoon na yan within 2 or 3 days na. Yan, within 2 or 3 days na. So, malinaw naman po, kitang-kita puro super typhoon na po siya dito. So, mga araw niyan, probably, ay siguro, mga Thursday, Friday na, or siguro Friday or Saturday. Pero, probably, siguro mga Thursday yan o Friday. Aabot na yun ng super typhoon category. So, yun lamang po yung ating kasalukuyang report para kay Dolphin, since sa ngayon, nasa dagat lamang ito dumadaan at walang masyadong namimiligro pa sa ngayon na mga bansa itong si Dolphin. So, yun lamang po yung ating magiging analysis so far, mga folks. Sa mga gusto makita yung DeepMind na forecast track combination ni Dolphin, ito po yung pinaka ensemble forecast track ni Dolphin mula kay Google DeepMind. Yan. Tatlo kasi yung DeepMind niya, yung AI regeneration ni Google, kaya tatlo yung lumalabas dito. Yan. At least may idea na po tayo kung papaano yung galaw ngayon nitong si Dolphin. Pa west-northwest ang galaw niya.
So mukhang namimiligro po o ang medyo delikado rito tatamaan ang bandang Japan. So at least ang Japan ngayon ay mas tutok ngayon dito kay Dolphin. Kasi posibleng sa kanila ito maglalandfall talaga. Yan. Siguro mga susunod na linggo na siguro yan kung magtuloy-tuloy po yung bagyo. Yan o. Forecast kasi ni AI hanggang typhoon category siya. So posibleng rumekta yan ng Japan. So ang Japan ngayon ang nakatutok dito kay bagyong Dolphin. At sa Pilipinas, hindi pa siya sa ngayon nakikitaan na magiging delikado. Yan. Yun lang po ang idea natin so far. At mula naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, malinaw naman po yung trajectory mula kay GFS para kay bagyong Dolphin. Malayo na magiging banta ito sa Pilipinas, pero magiging banta ito sa parte ng Japan. Kaya ang Japan ngayon ang todo nakatutok ngayon dito kay Dolphin. Dahil maaring mataas ang tropical cyclone wind signal sa Tokyo, Japan yan. Yan. Extended ahead of time yan so far hanggang August 4 na. So mga bandang August 4, nasa bandang southern part o southeastern part ng Japan na ito at ligtas na tayo sa Pilipinas niyan. Kaya lang, dahil magiging super bagyo yan, maaari pang makahatak ito ng habagat dito sa may bandang katimugan ng Mindanao. So, posible pa rin uulanin tayo sa may bandang Visayas o southern part ng Visayas at Mindanao area ha. Yan, medyo makakahatak pa ito ng ng monsoon trap dito sa may bandang Visayas at Mindanao. So, posibleng ulanin tayo. Yan. So, yun lamang po yung magiging epekto niyan sa Pilipinas. Pero yung significant impact niyang bagyo, so far, hindi naman ganun kadelikado. Kay ECMWF naman, ganun din. So, magkakaroon ng ITCC na magbubunsod po ng maulang panahon sa may bandang Visayas at Mindanao. Yan, magiging super bagyo siya. Then, palalakasin nito yung hangin dito sa katimugang bahagi ng bansa natin. Hahatakin niya yung trough. So magkakaroon ng monsoon trough, ayan. So masasabi talaga natin isang super bagyo itong si Dolphin. Despite na hindi nakikitaan na banta ito sa Pilipinas so far, ang nakikitaan lang na medyo bantalan talaga sa may bandang Japan po. Yan ang pinaghahandaan ngayon ng Japan government. At sa AI ensemble so far, yan lang din ang kilos niya. So mukhang ligtas naman ang Pilipinas at yung trajectory talaga ni Dolphin, pare-pareho sila na ganyan ang magiging galaw niya. So, very high confidence ng forecast na safe po ang Pilipinas para kay bagyong Dolphin. Yan. Medyo uulanin lang talaga tayo dito sa may bandang Visayas at Mindanao, mostly bandang eastern at southern part dahil makakahatak pa rin ito ng ilang monsoon trap dito sa katimugan ng bansa. Medyo makakahatak yan ng hangin na may dalang ulan. So, ganun lang po magiging epekto natin. So kahit sisilipin natin yung global spectrum model, makitaan na safe din ang Pilipinas base rito at makikita natin pahilagang kanluran din. Pero mas peligro po yung bandang Northern Mariana Islands yan. Kaya expected lamang siguro na mahahatak lang yung habagat dito sa Timog Kanluran. Yan usually magpapaulan yan sa may bandang southern part ng Visayas at Mindanao. Pero malakas na bagyo ito mga folks. Super bagyo talaga siya. So, wala nang duda mga folks. At ito po yung makikita natin na trajectory niya. Northwestward patungo sa may bandang Japan. Kung saan nakataas po yung nakataas na po yung pinaka-warning sa kanila. Yan, expected po sa kanila papunta yung bagyong ito. At medyo safe naman sa Pilipinas. So, yun lamang sa ngayon. Kung double check natin siguro by hanggang August 10, kung merong susunod siguro dyan. Tingnan natin kung mayroong susunod base sa forecast. Ito na ngayon yung sitwasyon ng bagyo na si Dolphin. Then by August 17, tingnan din natin. Mukhang wala pang forecast para sa August 17 base dito. So I guess wala pang image. Ayan. Mukhang wala pa talaga image para sa August 17. So, malinaw lamang na yung galaw ng bagyong si Dolphin ay wala pa sa ngayon tayong nakikitaan na magiging banta ito sa Pilipinas. Sa ngayon despite na mataas po yung confidence ng mga forecast ng mga weather agencies natin, para at least mas mako-confirm natin maigi na hindi magbibigay ng duda sa mga kababayan natin na nasisiguro natin na walang makikitaan na banta
sa bansa itong si Dolphin. Yan. Kaya sinisiguruhan natin mula sa mga iba-ibang mga subseasonal range ng forecast, tropical cyclone strikes, yan, at sa mga iba pang mga empirical forecast. So, malinaw naman dito na mukhang wala itong nagiging banta sa bansa so far. Pero dito, at least ang habagat lang ang medyo nakikita natin na magpapaulan dito sa kaluran ng Luzon, kasama ang Metro Manila, sa mga una at sa ikalawang linggo ng Agosto. Yan, yun lamang sa ngayon ang nakikita natin. At least matututukan po natin itong maigi, itong lagay na po ni Dolphin, dahil yung amount ng habagat na mahahatak nito yung magpapaulan sa katimugan ng bansa. Samantala sa ulat din Dol, mukhang mayroon tayong mga malalakas-lakas na mga pagyanig ha. At mula pa yan kaninang madaling araw, mga 5:04 AM meron, at dito sa may kaninang mga 7:08 o 7:09, mga 7:07 o 7:08 ng umaga. Yan yung sa may bandang Baganga, Davao Oriental. Yan. At mukhang meron na namang sunod-sunod na mga panginig na nadedetect ng aking seismograph. So, tingnan natin sa data PDP box. Yan. Actually, walang magnitude 4. So, kaninang 7:06 AM ito, kay P-box. Ito yan. Bilugan natin para meron tayong idea mga folks. Ayan, 7:06 AM na-detect ng ating seismograph ang magnitude 5.1 na may epicentral depth of 28 km. Yan, southeast yan ng Banganga, Davao Oriental, according dito sa data feed ni Pag-asa, ni VBox, sorry. Yan, Davao Oriental yan. Yan, so nagkaroon ng intensity 2 to intensity 3 at least ang naramdaman ng mga taga Baganga. Yan, dito sa karagatan na ito. At least meron na itong mga dalawang aftershocks. Yan. So ingat po sa mga kababayan natin. Wala naman nakataas na tsunami warning so far. Nung tiningnan natin dito sa ating tsunami warning, yan, makikita nyo yan dyan. So wala naman nakataas na tsunami warning. Wala rin naka-indicate sa atomic monitoring natin, yung seismic ng CAP. Yan, yung assessment, wala namang nakataas. So far ay hindi naman ganun kadelikado. Yan, yun lamang yung pinaka latest earthquake natin. Pero kung titingnan natin yung total earthquake ngayong araw, kung bibilangin natin, dahil patuloy pa rin ang aftershocks dyan sa bahagi pa rin ng katimugan ng Mindanao ha mga folks. Balikan natin yung area ng Mindanao. Ayan, patuloy pa rin ang aftershocks dyan sa may bandang paligid ng General Santos at Sarangani. May total na 17 clustered earthquake po dyan. Yan. Total earthquake natin ngayong araw, mula kaninang madaling araw, nasa 44 earthquakes po. Yan. Itong latest sa may bandang Kalayan, Cagayan. So, yun naman po ang pinaka-total earthquakes natin so far. Pero, tingnan natin yung historical earthquake for the month of July 2026. Dahil halos magto-2,000 na po yung total na bilang ng lindol na na-record sa ating seismic monitoring. So for the July 2026, yan, ito po yung total earthquakes between magnitude 2.0 po yan, 1,885. Ang total na lindol na naitala, 1,802 dito, magnitude 2.0 pataas, 69 sa magnitude 4 pataas at 11 sa magnitude 5 at tatlong magnitude 6.0. So far, wala namang kahit isang magnitude 7 pa ang naitala so far. Pero mag-ingat pa rin tayo lalo na dito pa rin sa paligid ng Sarangani o General Santos na patuloy pa rin ang mga aftershocks at tuloy-tuloy pa rin yung mga clustered earthquakes dyan. Yan. Pinakamarami dito, halos more than 1,000 na ang total earthquakes sa cluster sa paligid ng General Santos. Mga around 989 total earthquakes ang nakapaligid dito. Kung i-zoom in natin ng mas detalye ang paligid ng General Santos, at least nasa 909 ang total earthquakes. Diyan sa paligid kasama na ang buong Davao Occidental. Yan. Yan, yung nakikita niya sa area na sakop niyan na mapa, yan ay nasa total of 909. So napakadami po. At kung i-zoom in pa natin yan para makita yung mas malapit na mga total earthquakes sa paligid po ng General Santos, 755 po yan. Yan, ang paligid na yan.
So napakarami ang total earthquake sa paligid na yan ng Mindanao, especially General Santos at Sarangani. So mag-iingat po tayo. Siyempre, wag natin baliwalain pa rin ang bandang Bolinao ha. Ayan, may clustered earthquake tayo dyan. Mahigit 100 ang total earthquakes. So again, nasa total 1,885 na po yung total na lindol natin. At sa ating annual earthquake frequency naman ay nasa total tayo na 15,565 na po. Nahigitan na po nito yung total na lindol noong 2021 at year 2022. Kasama ang magnitude 1.0 po dyan ha. Pero kung aalisin natin ng magnitude 1, starting lamang ng magnitude 2.0, ay halos naungusan na nito ang total na lindol noong year 2021. Year 2021, nasa total lamang na 10,572. At sa ngayong taon naman ay nasa 10,663 total earthquakes. So ilan lang ang nahigitan na ilang cluster na lindol ngayong taon ang year 2021. Pero kung isasama natin yung magnitude 1, well, of course, nangunguna ngayong taon na ngayon at nahigitan niya ang year 2021 at 2022 sa may pinakamaraming lindol na naitala sa Pilipinas. At is importante ito dahil namamonitor natin yung frequency na dami ng lindol ngayong taon at posible pa nga itong mahigitan ang total na lindol ng nakaraang taon, which is may total tayo na 21,771 last year. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Martes, July 28, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, July 28, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng data feed ng ating weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.